tingnan nyo ha, bilanggo ka, kasama kang, wala ka namang ginawang mabigat na krimen at ikaw ay nangaral lamang patungkol kay Kristo, pero ikaw ay bilanggo. Ano? Bilanggo ka, ililipat ka, dadalhin ka sa Italia, sa Roma, mga kapatid. Tapos, ano pa yung nagsasabi na laksan nyo ang loob nyo? Ini-encourage po niya, in the midst of danger, pwede po tayong maghatid, magbigay po ng pag-asa. Kapag tayo po, alam po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, sa kabila po na tayo nasa gitna ng panganib, tayo po'y nandoon sa walang katiyakan, hindi natin alam ang nangyayari sa mga dating na panahon, pero pwede po tayo magbigay ng encouragement because tayo po ay kumakapit sa Diyos na may alam at may lalang ng lahat. Kaya si Pablo, siya ay bilanggutin. Di ba? Pero pinalalakas pa niya, sabi niya, ngayon hinihimo ka kayo na magkaroon kayo ng lakas ng loob. So nandun po ang kanyang paghimok. Ini-encourage po niya ang kanyang mga kasama na laksan nila ang loob niya dahil sila ay maliligtas. Nandun po ang kanyang pananampalataya. At ang barko lamang ang mawawasak. So, tingnan nyo ha, kahit may mga dumarating na problema, kapag kilala mo ang Diyos, meron kang relasyon sa Kanya, alam mo ang plano niya sa buhay mo, mga kapatid, pwede ka kang maging encourager. Pwede mo pang i-encourage yung mga kasamahan mo. Na siguro the same na mayroong problema, nakakaranas ng mga pagkatakot, pangamba sa kanilang hinaharap, pwede kang maging encourager. Pwede mo silang mapalakas ang loob dahil nananalig ka sa nakakaalam ng iyong bukas. Siya ang pinangahawakan mo. Bukod dyan, sabi po doon sa 23 hanggang 25, ng Acts 27 pa rin, sabi dyan, dahil kagabi, yun naman pala, sabi ni Pablo, dahil kagabi, may isang anghel ng Diyos na nagmay-ari sa akin na aking sinasamba. May anghel ang Diyos na nagmay-ari sa kanya, aking sinasamba, tumayo ang kaniyang anghel sa aking tabi at sinabing, huwag kang matakot, Pablo. Kinakailangan kang tumayo sa harapan ni Cesar at makita na ang Diyos sa kanyang kabutihan ay ibinigay na sa iyo ang lahat na naglalayag kasama mo. Kaya nga, mga kalalakihan, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat nagtitiwala ako sa Diyos na mangyayari ito tulad ng pagkasabi sa akin. Ito naman po, mahalaga po nakakarinig mula sa Diyos. Naniniwala ba kayo nangungusap pa ang Diyos sa mga kapanahonang ito? Unang-una po sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At gumagamit din po siya ng mga tao. Anghel, ang binanggit ni Pablo dito, anghel. Gumagamit din po siya ng mga tao upang makapangusap po siya. And right now, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, binabahagi po ang salita ng Diyos, pwede pong mangusap sa inyo ang Diyos in such a personal way, sa personal na pamamaraan. Na maring yung iba hindi nila nakuha, pero ikaw, matamakang nakikinig na kanyang salita, pwede mong makuha. May makukuha ka mula sa kanya. Yun naman pala, in the midst of danger, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng walang katiyakan, mahalaga po, makarinig po tayo mula sa Diyos. Kaya nga 'di ba napakahalaga tayo nananalangin. Tumatawag sa Kanya, dasal. Dahil ang mundo po punong-puno ng napakaingay na ng mundo. At karamihan ng tao hindi na naririnig ang tinig ng Diyos. Napakaingay ng social media. Kapag ikaw ay masyadong affected ng nangyayari sa mundo, sa social media, baka hindi mo na marinig ang tinig ng Diyos dahil maririndi ka, mabibingi ka sa napakaingay sa social media. Kaya, in the midst of danger, trouble, mga kapatid, mga kaibigan, kababayan, mahalaga po, makarinig po tayo sa Diyos. Kaya nga tayo dumarako sa Kanya ng may kataimtiman. Nagdadasal po tayo, nananalangin po tayo, nagninilay-nilay po tayo, nagbubulay-bulay po tayo. When was the last time na kayo po'y nakarinig mula sa Diyos? Kasi kung hindi kayo nakakarinig, baka malayo na kayo. Mahalaga po ang komunikasyon. Kapag ang mag-asawa ay hindi nag-uusap, kahit sila ay magkasama sa isang bubong, lalayo ang kanilang kalooban sa isa't isa. Hindi sila magiging close. Hindi madedevelop, hindi lalago ang kanilang relasyon.
Ang communication po, napakahalaga. Ang pakikipag-usap. Tayo nangungusap sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Siya din po, pwede pong mangusap sa atin. Hayaan nating mangusap. Huwag lang tayo lagi ang nagsasalita sa Kanya. Hayaan po natin, bigyan natin siya ng pagkakataon na siya po'y mangusap. Naalala niyo si Jesus? Lalo po pag ililihis ng mga tao yung kanyang misyon, siya po, ihiwala niya ang sarili niya, pupunta sa kabundukan. Kakausapin niya ang Ama. Kasi yung mga tao may ibang plano sa kanya eh. Lord, di mo na kailangan mamatay sa cross, sabi ni Pedro. Hindi na. Ililihis siya sa mission niya eh. Kaya ihiwala niya ang sarili niya para po maging sariwa sa kanyang muli. Yung mission, bakit siya naparito sa lupa? Ano ba yung mission na ibinigay ng Ama sa kanya? So ihiwala niya ang sarili niya, pupunta siya sa tahimik na lugar. Ano? Kinakailangan ikaw ay makasumpong, magkaroon ka ng tahimik na lugar, katahimtiman, na wala kang ingay na maririnig upang ang oras na yun, sandaling yun, may ukol mo lamang sa Kanya, upang siya'y malayang makapangusap sa iyo. Ang mundo po, napakaingay. Ang Diyos hindi makakapangusap kapag ikaw ay nasa mall. Hindi po. Kaya yung mga may edad, pag pumapasok ng mall, lalo sa Pilipinas, naglalagay ng bulak sa tainga. Bakit? Mabibingi ka. Mabibingi ka. Kaya yung mga may edad, pinoprotektahan nila ang kanilang pandinig. Nilalagyan nila ng bulak. Kapag pumasok ng mall ng Pilipinas, yung mga foreigner naglalagay ng bulak. Kasi baka sila mabingi. So hindi mo maririnig dahil napakaingay. Kinakailang ikaw ay humanap ng lugar, ng oras na kung saan may katahimikan. May katahimikan. Oo. Dito po, tahimik dito eh. Kasi may curfew dito. Oo, ang ganda ng lugar natin dito, tahimik na dito eh. Kasi wala na pong nag-iingay dito sa disiplina. Ang galing eh. Ano ho, ang galing. Kaya itong lugar na ito, talagang maraming oras na tahimik. Tilaok lang na manok o huni ng mga ibon maririnig. Okay lang yun, background. No? At makakapag-meditate ka, makakapag-nilay-nilay ka, bulay-bulay ka sa Diyos. Kaya dito po sa church, every unang Sabado, katulad itong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, meron po ditong nagaganap na yung pagninilay-nilay, pagdidili-dili, yung wala pong tugtugan, wala pong magtuturong ganito. Bawat isa ay lalapit lang sa Diyos, luluhod, uupo, o di kaya tatayo, ano man ang gusto nilang forma, posisyon. At meron lang pong background na instrumental na pagsamba sa Diyos para itono yung kaluluwa mo, espiritu mo sa Diyos. Ginagawa po namin dito. Kasi ang mundo nga po ay punong-puno na ng napakaingay. Kaya mahalagang magkaroon ka ng panahon ng meditation, pagninilay-nilay. Opo, mahalaga po yon sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. Dahil napakahalaga pong makarinig po tayo mula sa Diyos. At si Pablo po, mayroon pong pangungusap sa kanya ang Diyos. Binigyan po siya ng katiyakan na hindi siya mapapahamak. Hindi sila mapapahamak kahit mawasak ang barko. Pangatlo po, bukod dyan, sa panahon po ng kagipitan, panahon ng panganib, doon po sa talatang 30 hanggang 31, naghahanap ang mga mandaragat ng paraan upang iwanan ang barko. Dahil mawawasak po ang barko. Bumangga, yung unahan, nasira na. Tapos yung bandang huli po, tinamaan din po ng malakas na alon dahil ang lakas po ng mga hangin, kaya nawarak na po yung barko. Kaya yung iba, naghahanap ang mga mandaragat ng paraan upang iwanan ang barko at ibinaba sa dagat ang bangka. May bangka po silang maliliit mula sa barko at nagpanggap na itatapon lang nila pababa ang mga angkla mula sa unahan ng barko. Aalis po sila sa barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa centurion, yung pong centurion yung po yung Roman official, centurion, siya po yung pinaka-officer po, kasama po niya yung mga sundalo niya. Sinabi niya sa centurion at sa mga kawal, maliban na manatili ang mga lalaking ito sa barko, hindi kayo maliligtas. Kapag sila'y umalis, tumalon mula sa barko, sila'y mapapahamak. Naalala niyo yung Ark of Noah? Lahat po na nasa loob ng ark, sila po ay naligtas. Ang Ark of Noah, yung arko ni Noah, yung po ay tipo
tipo po ni Kristo. Ano ho? Ang darating na Kristong mababayubay sa cross, may mga tipo po siya doon sa lumang tipan. Ang Ark of Noah, isa po yon. Yung ahas na itinaas ni Moises sa ilang, ahas na tanso, na bawat titingin doon, sila, kahit sila'y nakagat ng ahas, sila'y gagaling, hindi sila mamamatay. Kasi maraming natuklaw ng ahas sa disyerto at maraming namatay. Lahat ng tumingin doon, kung paanong tinaas ni Moises yon, lahat ng tumingin, naligtas. At kung paanong nataas doon sa cross ng Kalbaryo ang Panginoon Hesus, lahat na nag-ukol ng pananampalataya sa Kanya, maliligtas. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong aalis sa barko. Kaya dapat si Jesus, iukol mo yung buhay pananampalataya sa Kanya. Labas sa Panginoon Hesus, wala pong kaligtasan. Kapahamakan ang matatamo ng tao. Lumabas sila sa Ark of Noah, hindi pumasok yung iba, kahit nangangaral na si Noah, mahabang panahon, 120 years, lahat namatay, maliban sa pamilya ni Noah. 8 na lamang po, nagpasimulang muli ang mga tao sa 8, sa panahon ni Noah. Dahil yung mga nasa labas po, sila po ay namatay. Namatay po sila. So may warning po. Ang Biblia po, pag nagbasa kayo ng Biblia, meron po mga babala, may mga warning po. May mga, sabi nga, ang dami namang bawal dyan sa inyo. Diba? Sasabihin nila, ay kasi nga po pag gano'n, nagbabasa ng Bible yon. Kasi sa Bible, pag binasa mo, makakapagbasa ka ng bawal. Kasi ang Biblia po, ito po'y saligang batas ng kaharian ng Diyos. May gobyerno po ang Diyos. May saligang batas. Kaya nga po, pag binasa nyo ang ating saligang batas, pag bumasa kayo ng mga aklat patungkol sa batas, sa bansang Pilipinas, mula doon sa saligang batas, at ang iba pang mga aklat, makakapagbasa talaga kayo ng bawal. Di po ba? Wala bang bawal doon? Meron po talagang bawal. Kaya pag binasa nyo ang Bible, huwag kayong magtataka, bakit naman may bawal? Bakit naman ang daming bawal? Bawal ang ganito, bawal ang ganoon. Ganon po talaga kasi po, aklat ng batas. Ito po ay kautusan ng Diyos. Nagbibigay po ng babala. Kapag ginawa mo to, nagpatuloy ka dito, ikaw ay mapapahamak. Yun po, may mga warning signs. May mga babala dito po sa Biblia. Kaya mahalaga po. Mahalaga po na inaalam po natin ano po ba nilalaman ng Biblia, ng salita ng Diyos. So in the midst of trouble, sa gitna po ng mga panganib, ng walang katiyakan, nandun po ang warning. Nandun po ang warning. Kasi, pwedeng tumalon ka, pwede kang manatili. Ano ang pipiliin mo? Kaya mahalaga po sa tao may pinakikinggan. Mahirap po sa buhay natin, wala tayong pinakikinggan. Sino po ang pinakikinggan nyo sa buhay nyo na pwede pong magsalita sa inyo? Nasasabihin sa iyo, tigilan mo na yan, mapapahamak ka dyan. Pag wala po tayong pinakikinggan, mapapahamak po tayo. Kahit ang pastor, sasabihin spiritual leader, dapat may pinakikinggan. Pag wala akong pinakikinggan, mapapahamak ako. Sino pong pinakinggan nyo? May isa ba, 2, 3 tao na pwedeng magsalita sa inyo na papakinggan nyo? Pag wala, bilang na ang araw mo. Opo, delikado po yon. Kahit sinong pinakamatalino, makapangyarihang tao, dapat meron po siyang pinakikinggan. Mahalaga po, meron po tayong pinakikinggan kung saan nagtitiwala po tayo doon sa pinakikinggan natin. May pagtitiwala po tayo na hindi para sa ating kapahamakan ang sasabihin niya. Pero ito po ay nagmamalasakit. Gusto tayong tulungan. Mahalaga po. Lalo po sa buhay paglilingkod, pangunguna, mahalaga din pong merong pinakikinggan. Meron pong pinakikinggan. Na magsasabi sa'yo, hindi lang yung puro gusto mo. Maganda po yung tao na sasabihin sa'yo diretsa, tigilan mo na yan. Mapapahamak ka dyan. Ikasasama ng buhay mo yan. Ikawawasak ng pamilya mo yan. Yung po, maganda po pag may ganon. Kasi kung yung pinakikinggan natin, gusto lang natin yung sinasabi nila, kapatid, paano naman yung ikaayos ng buhay natin? Kung hindi natin pakikinggan, yung mga sinasabi na ikaayos ng buhay natin,
mapapahamak po tayo. Kaya muli, tinatanong ko po kayo, meron ba kayong taong pinakikinggan? Ilan? Verse 33 hanggang 34 po ng Acts 27. Nang mag-uumaga na, pinakausapan silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, ngayon ang 14 na araw. Naku, 2 weeks na, wala pang kain. Na naghintay kayo at hindi kumain. Wala kayong kinain na anuman. Kaya nakikiusap ako na kumain kayo sapagkat para ito sa inyong kaligtasan at wala kahit isamang buhok ng inyong mga ulo ang mawawala. Nang sinabi niya ito, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa paningin ng bawat isa. Pagkatapos pinutol niya ang tinapay at nagsimulang kumain. Again, dito po, in-encourage po ni Paul. Sa gitna po ng panghanib, binabayo sila. Kumain tayo, mag-celebrate tayo. Huwag mong kalimutang mag-celebrate. Magsaya. Kasi pag nilamong ka ng lungkot, no? Mga kapatid, baka pwedeng dalhin ka niyan kung saan pa. Pwedeng mag-anxiety yan, o di kaya magkaroon ka ng depression. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot na ikaw ay lumong-lumo. Ano man ang mangyari, sa kalagitnaan ng panganib, maraming problema, pangamba, huwag nating kalimutan. Tayo mag-celebrate, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Ano man ang mangyari sa buhay natin, dapat matuto tayo, sabi ni Pablo, kumain kayo. Nagpasalamat sa Diyos, di ba? Nagpasalamat at binahagi yung tinapay. Nagkaroon po sila ng celebration. Amen. Mahalaga po, huwag tayong lalamunin ng kalungkutan, kalumbayan sa buhay natin dahil pwede pong makasama sa atin. Let's celebrate. Mag-celebrate po kayo. Kahit may mga problema. Dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Kahit may mga dumarating na pagsubok. Panlima po, 42 hanggang 43. Ang sabi po dito, binalak ng mga kawal na patayin na mga bilanggo upang wala sa kanila ang makalangoy palayo. Siyempre po, nawasak na ang barko. Kanya-kanyang iskerda yan. So yung mga bilanggo, ang dami nung kasama ni Pablo. Makakatakas, papatay na sila ng mga sundalong Romano. Ngunit, gustong iligtas ng centurion, yung officer, si Pablo, kaya pinigilan niya ang kanilang balak. At nag-utos siya sa mga marunong lumangoy na maunang tumalon sa tubig at pumunta sa lupa. Yan po, akmang talagang papatay na ng mga sundalo, yung mga bilanggo. Pero dahil kay Pablo, tingnan nyo, kapag merong doon sa grupo, sa isang pamilya, meron doon may takot sa Diyos, lingkod ng Diyos, makakatanggap ng favor, ng pabor, yung pamilyang yon. Kapag ang isang bayan, isang komunidad ay nagiging bukas sa Diyos, sa salita niya, ang pabor ng Diyos, magiging paborito ng Diyos ang barangay na yon. Diba, paborito ng Diyos ang Bignay? You need to hear. And you need to talagang consider niya napakahalaga. Kasi mahalaga na merong pagkatakot sa Diyos. Merong pagkilala sa Diyos para yung kanyang favor. Tingnan niyo, papatay na sana sila. Kung wala si Pablo doon, patay sila. Tingnan nyo, bakit pinagpala ng Diyos ang pamamahay ni Potiphar? Egyptian yon. Bakit? Kasi si Joseph na naging alipin, binenta ng mga kapatid, napunta sa kanila. Si Joseph, kabataan, at the age of 17, siya binenta ng kanyang mga kapatid. Siya ipapatayin, pero hindi tinulot ng Diyos. Siya napunta ng Ehipto. Hindi maganda ang kanyang pag-a-abroad mula sa kanilang lugar, napunta ng Egypt. Hindi maganda. Bakit? Siya ay naging slave. Mga alipin, nagbibiding yung mga mayayaman doon sa lugar na yon. At ang nanalo sa bidding, mataas ang presyo dahil si Potiphar ay siya yung pinakapinuno ng PSG, ng hari. Yung security ng hari sa Egypt. Siya ang nakakuha kay Joseph. Nakuha niya at naging katulong alipin sa kanyang sambahayan. At sabi ng Biblia, pinagpala ng Diyos ang pamamahay ni Potiphar. Egyptian yon. Egyptian yon. Tingnan nyo.
Egyptian yon. Nagpala ng Diyos. Alam nyo, anumang lahi ng tao, pag minapunta doon sa pamilyang yon, may mga kababayan tayong Pilipino. Minarinig ako from Isabela. Siya nagpunta ng Singapore. Ito talaga, may takot sa Diyos. Talagang binabahagi niya si Jesus. Yung kanyang amo na Singaporean, nagkasakit. Nagkasakit. Tapos yung babae, na malapit siya, sinabi doon sa lalaki, yung lalaki ang may sakit, yung kasama natin ba, yung Pilipina, sabi niya, Jesus, gagaling kay Jesus, gagaling. Kaya pinakaisapan niya asawa niya, hindi makadirekta yung babaeng Pilipina nakatulong sa lalaki, hindi pwede. So yung asawa, ang nagsabi na, magpa-pray ka. Pinag-pray po yung lalaking Singaporean. Gumaling po. Alam nyo, yung lalaking Singaporean, nagpatayo po ng simbahan sa Isabela, doon sa lugar ng babaeng Pilipina. Dahil itong babaeng ito, siya po, may Kristo sa kanyang buhay. Kaya, yung kanyang pinaglilingkuran, pinagpala po. Naging daluyan po siya. Kaya napakahalaga po, na tayo po'y may kasama na may takot sa Diyos, lingkod ng Diyos. Yung talagang naniniwala, hindi lang religyoso, kasi iba po yung religyoso eh. Hindi lang araw ng linggo. Ibig kong sabihin, lifestyle po ang kanyang pagiging makadiyos. Godly, not religious. Kasi magkaiba po yung religious kaysa godly. Kasi yung godly, kahit anong oras, hating gabi, kahit saan, anong araw, yun po, nanatili ang kanyang takot sa Diyos. Dapat po, meron po tayong kaibigang ganyan. May kasama po tayo. Kasi tayo rin po, kahit hindi ganun ka-godly, makakatanggap po tayo ng pabor mula sa Diyos. Gusto ba niyo yun? Mamili kayo ng babarkadayan, mga kabataan. Maging mapamili, mapanuri ng sasamahan. Kaya yung mga bilanggo dito, naligtas sila eh. Papatay na sana sila eh. Pero dahil kay Pablo may takot sa Diyos, itinuturo si Kristo, lahat sila naligtas. Walang pinatay. Wow! Kaya yung mga mahal natin sa buhay, pinagpe-pray natin kay Lord, pagpapalain sila ng Panginoon. Amen. Kaya tuloy-tuloy po nating panalangin ng ating Barangay Bignay para patuloy pong pagpalain ng Diyos. Amen. Amen. Sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo para yung ating mga anak, kaapu-apuhan, ang kanilang kagigisnan na lugar ay lalong magiging maganda, mapayapa, maayos, munlad para sa kapurihan ng Panginoon. Bukod po dyan, in the midst of danger, sa gitna po ng panganib, gumagawa si Pablo ng mabuti pero may nangyari po dito. Nung sumadsad po sila sa isang isla, Malta ang pangalan, mga barbaro po ang tao doon, hindi mga Hudyo. Grabe po. Muntik na silang kainin. Buti na lang, talagang inisper ang buhay nila. Buti na lang nabaliktad. Pagdating po nila doon, dahil maginaw, magwi-winter na po eh, nagpapasiga po yung mga tao doon, mga katutubo doon, para sila'y mainitan. At si Pablo po, siya po'y nag-iipon ng mga sticks, ng mga kahoy. Siya po'y magsisiga. Nung binaba po niya yung mga kahoy, biglang may lumabas pong ulupong. Sabihin niyo, ulupong. Di ba ang ganda na sana? Sila'y naligtas. Hindi sila namatay doon sa pagkawasak ng barko. Nandun na sila sa isla. No? Habang inaayos yung panggatong, mga stick, biglang may lumabas na ulupong doon sa mga kahoy. At tinuklaw si Pablo sa kanyang kamay. Grabe. Sa paggawa ng mabuti, hindi tayo nakatitiyak. Kahit gumagawa tayo ng mabuti, may kakagat sa iyo. May ulupong. Gumagawa ka na ng mabuti, pero there's a bite, no? Tinuklaw ng ulupong. Dito sa Acts 28, the last chapter, tinuklaw si Pablo. Kaya sabi ng mga tao, yung mga katutubo doon, naligtas ka doon sa pagkawasak ng barko, sigurado masamang tao to. Hindi siya maliligtas ngayon sa tuklaw ng ulupong. Yun ang bansag nila, yun ang remark nila. Hinihintay nilang mamaga, bumulagta si Pablo. Ngunit, ito, paano mo i-handle ang mga tumitira sa iyo?
Yan. In the midst of danger, in the midst of trouble, sa panahon ng kagipitan, ng delikado, may mga umaatake. Paano mo i-handle yan? Verse 5. Verse 5. How to handle yung bite, yung mga tuklaw, yung mga atake. Si Pablo po, ganitong ginawa niya. Verse 5. Ngunit ipinagpag niya ang ahas sa apoy at hindi siya nasaktan. Pinagpag lang po. Check. Ganun yung kamay nyo. Ganyan lang ninyo. Pagpag lang. Pag may mga tumutuklaw, may umaatake sa inyo, ganyan lang. Hindi yung babawian ko to, magko-comment din ako dito, share ko, Hindi, wag mong gamitin dali, ipagpag mo lang. Pagpag mo lang. Okay? Kasi may mga atake, gumagawa ka na ng mabuti, may titira pa sa'yo. Lalo po ngayon sa panahon ito, grabe social media. Ngayon, madidistract ka kasi pag pinatulan mo, madidistract ka. No? Ulitin po natin, ganito dapat maging natin respond. Pagpag mo lang. Ganyan, no? Ibig sabihin, parang yung sinabi ni Jesus, nung nakapako siya sa cross, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Nakapako siya, dahil hindi nila nalalaman nilang ginagawa. Ipagpag mo lang yan. Pagpag mo lang yan. Hindi ka maano si Pablo, na ano ba siya? Hindi. Nagulat yung mga tao. Hindi na ano si Pablo, hindi namatay. Hindi namaga. Hindi pumulagta. Bakit? Pinagpag lang niya eh. Dapat alam nating i-handle. Lalo po sa panahon ng trouble, yung sa kalagitnaan ng walang katiyakan, minsan nalilito po tayo. Kaya mahalaga po, meron po tayong Diyos na malalapitan. We are in trouble. Nalilito po tayo. Yung direction na tatahakin natin. Naguguluhan po tayo. Ano bang gagawin ko? Ano bang i-response ko dito? Minsan nagmamadali tayo, masyado tayong agresibo. Minsan nangingibabaw pa yung damdamin. Hindi po wise na magdesisyon kapag nangingibabaw ang damdamin. Dapat gamitin ang utak. Alin na mas mataas, utak o puso? Nasaan puso nyo? Nasaan? Turo po nyo. Yung utak nasaan? Nasa taas. Huwag niyong gawin ang utak nyo sa talampakan. Gamitin ang isip. Gamitin to. Kasi pag nangibabaw ang damdamin, pwedeng magkagulo, mawasak, mapahamak tayo. Sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang. Cool ka lang. hindi lang yan ang buhay mo. Maring ikaw may problema ngayon. Huwag mong hayaan yan ang tatapos. Hindi lang dyan para dyan ang buhay mo. Ang buhay mo, binigay ng Diyos for eternity. Hindi lang pasamantala. Temporarily mga bagay na dinadaan natin sa lupang ito. Kaya huwag mong ibuhos lahat. With all your emotion, lahat ng damdamin, binuhos mo na lahat. Halos malagot na yung litid mo dito sa liig. Wag. Gawin, pagpag mo. Tapos, Ama, patawayan po sila. Hindi nila nalala kasi may ganito sila. Atin-atin lang yun, baka naman sabi ni Pastor doon, ako'y pumunta doon nung last Sunday ng October. Sabi ni Pastor, ganun daw unalangin. Hindi, atin-atin lang po yung kayo naman, cool ka lang. Ang utak, nasa taas. Puso nandito. Kaya dapat mangibabaw. Naggagather po ng stick si Pablo. Alam ba ninyo na may mas dakila na ipinako sa kahoy na cross? Una sa lahat, siya'y tinuklaw ni Satanas dahil ang sabi, ang anak nung tinukso si Adan at Eva, tutuklawin ang magiging seed, ang magiging anak ng babae, tutuklawin sa sakong. Si Jesus, lahat ng atake ng kaaway, nagsama-sama na ang kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman, inatake siya. Lahat ng atake, binigay sa kanya. Ang kamatayan, ang tibo ng kamatayan, kasalanan, hindi nagkaroon ng kapangyarihan sa kanya. Siya'y napako sa cross. Sa kahoy, cross na kahoy. Upang tayo ay mabigyan ng katiyakan. Siya'y nabuhay na magmuli. Kaya hindi lang si Pablo ang naggather ng stick ng kahoy upang mabigyan ng init ang kanyang mga kasamahan.
tandaan ninyo, may isinilang namuhay sa lupa na ipinako sa kahoy, cross, si Jesus. Na kahit anong atake ang maranasan natin, una sa lahat, inatake na siya. Mas matindi. Mga pasakit na naranasan niya. Hindi mo pa nararanasan, inako na niya. Lahat ng mararanasan natin, inako na ng ating Panginoon Yesus. Kaya, ano ang ipangangamba mo? Sa gitna ng trouble, nang walang katiyakan, meron ka bang dapat ipangamba? Manalig tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. Ilagak mo ang buhay mo sa Kanya. Ano man ang problema mo. Dumadaan lang tayo sa mga panahong ito, sa mga problema, mga challenges, pero hindi dito ang buhay natin. May magandang layunin ng Diyos sa buhay natin sa walang hanggan. Kaya sandalang ito kayo po'y tumayong lahat.